ng sira ako, pastor ah. Therapy na lang ako para Alaman lang, pastor. gusto tanggalin yung disco eh. Video tayo. Hindi na namamagana. Sigurado ka, Pastor? Dapat dito sila. Estudyante kami, Pastor ah. Ito paano meron tayo dito. Wala nang pagkito. Kaya nga, Pastor, Lalagay lang pa naman. Parang lumalabas sa parang mesa dito. No? Sa akin lang yan. Ayaw ko yan ng pagkita. Hindi ka lang, matawag ka lang. No? Kunti na, matawag ka eh. Hindi, wala pa ako. ano matter mo ka, Pastor, mauna ka. Ayaw ko sana baka ng cheese and sin. Ito ah. Number one rule ah. Walang preaching ah. Pinanagyan ako, Pastor. Tapos sa meeting tayo. Dito na po tayo. Yung sinong observe. Maraming sinasabi. Hindi maraming sinasabi. Madaldal ako eh. Oo, madaldal ako. Yung Pastor nila. Problema. Yung sa teacher part, Ako ang ano, ako ang professional. Ikaw yung social teacher dito. Ikaw yung Video yan. Ha? Video. Ikaw yung license. Oo. Ikaw yung dalawa. Sir Jennifer. Audience ka lang. May classmate kami dito. Si Pastor Alan dito. Ako po, matigis. May Fernin. Nakainom na ako ng kape, pantanggal ng Diyos eh. Parang may picture tayo sa layo tayo dalawa. Hindi ko na Meaning ID. Ano yan? Pastor, ano pangalan niyo, Pastor? Alan. Alan. Pastor Alan. Taga Happy Line. Kay Mambus. Ilan lang po si Mambus? Classic yun. Classic na dito. Pastor, laging happy yung mga tao. Laging happy. May pera mo, wala happy pa rin. Kasi happy lang. Nakaraan na, nabalita yung natin. Happy lang. Ito na makain. Happy lang. Ito ba yung bago? Ay, naka-video tayo ah. Oh, siguro na naman. Pastor, huwag mong video-video. Pastor, huwag mong video. Hindi, record lang to para nagpaalam na ako kay Pastor. Para may record naman tayo. Baka ma-vlog tayo ah. Oo. Okay po, good afternoon everyone. So, welcome po sa ating teaching demo. Nakabidyo ba? Naka-video. Okay po, so thank you very much po for your desire to intention to be part of GME Manila. And kayo po ay mga graduate na ng GMU. So I believe na you have the background na kung paano po tayo magtuturo, ano yung tinuturo natin. So with that, dito po sa ating teaching demo, hindi po natin i-observe dito yung content na inyong ituturo. Kasi syempre pag-aaralan nyo pa yan. Ang i-observe po natin dito is how you execute or paano kayo magturo in a classroom setting. Kasi syempre kayo ay mga teacher ng church. So may mga background kayo ng pagtuturo sa church. So iba po yung as preacher kaysa sa teacher sa classroom setting natin. So dito po sa ating evaluation, ang observe po natin is sa inyong pagtuturo for 15 minutes ay may kita ng ating mga evaluator kung gaano kayo ka-prepare. Sabihin nyo, mastery of the subject po ninyo, kung paano nyo ito inaral, pinagandaan. So may kita natin, ang rating po is 1 to 5. Ang pinakataas ay 5 for an excellent and 1 for the poor. Na ibig sabihin ay kailangan ng improvement. So preparation, so observe po natin yon. Interaction with the students, so assume kayo na kayo ang teacher and lahat kami dito ay estudyante, lahat na nasa harapan ninyo. So
paano kayo makapag-interact sa students, paano kayo magtanong, paano yung i-deliver yung lesson. Next, usage of classroom language. Siyempre tayo ay mga Pilipino, so Taglish tayo kahit ang yung subject ay English, so kailangan nyo siyang i-explain into mas maintindihan ng lahat kasi ang mga estudyante natin ay iba't iba ang level, antas ng pag-unawa or edad. Clarity of instruction, so make sure na malinaw sa amin na nakikinig or student ninyo na clear yung mga instruction na sinasabi ninyo. Pronunciation, di ba? Okay lang po yung Bisaya, okay naman po yung basta malinaw yung pagkakabigkas kung ito ay ano po yung pinapatungkulan. Yun nga lang, hindi ka pwede magturo ng Greek. Kasi may iba yung pronunciation ng tsaka may mga iba pa yung mga subjects. Pero yun nga ay clarity of instruction, pronunciation, confidence, yung pagtayo nyo dito, yung talagang maramdaman namin na kayo ay teacher namin, na kahit may mga teachers tayo dito. Enthusiasm, yung pasiglahan po ninyo, and your overall performance. And how do you consider yung teaching style ninyo? Kung kayo ba ay nervyos, confident, joyful, relaxed, or serious? Then, ilalagay din po namin dito kung ano yung mga strength ninyo sa teaching demonstration, ano yung mga major weaknesses, and for improvement. Okay po. So, with that, hindi ko pa lang, syempre ngayon pala namin kayo may kita paano mag-handle ng classroom. So, assuming na ito ay first day of the class, sabihin ng mga bagay kayo na hindi na dapat tapusin. For example, prayer. So, say amen na lang. Kaya yung i-acknowledge niyo yung mga estudyante, so niyo kailangan isa-isahin. So, pakilala niyo sa inyo as teacher niyo for that subject. So, parang first day of the class, paano nyo i-handle yung class. Okay, question? Siyempre, wala kasi nakawa sila. Test mo kayo, subukan mo lang. So, wala yung mga major evaluator natin ngayon, or in short na mga manggigisa. So, medyo mababait yung mga evaluator natin ngayon. Ay, parang di pa rin ako sigurado. Hindi ko dapat sila yung binibisa. Hindi ako sure. So, now, papalagutan mo po tayo or pauna-una na ako sa inyo sa pauna. So, make sure na may ilan tayo dyan. So, 4. So, meron dapat kayong 4 na kopya ng inyong lesson para sa mga estudyante nandito. Pwede share na lang para may kopya kasi for 15 minutes. Okay. So, pwede magtanong yung mga estudyante. Siyempre, may tanong yan sa teacher. Pero huwag naman yung masyadong challenging na baka maubos yung 15 minutes, kakaisip niya ng sagot. Okay? And, paano kayo as teacher lulusot kapag may mga tanong na hindi nyo masagot on that day? So, titinan din namin yan. Na hindi halata na parang, hindi halata si teacher. Kasi syempre tayo Bible School, so maraming mga challenging questions dito, lalo-lalo na yung mga nag-aaral talaga ng Bible, mga nag-aaral na ng ibang Bible School, talaga yung magtatanong sa professor, paano pag hindi mo napagandaan ito, tapos gusto mong sagutin, dahil gusto mong sagutin at ayaw mong pahiya, sasagutin mo na lang ang sasagutin. Pero ikaw, ako po, meron ako sariling style doon. Okay? Lalo na pag hindi ko subject yung tinatanong. Okay? Kasi hindi ako basta-basta masagot ng mga tanong pag hindi ko subject. Kasi kayaan ko na itanong niya yun sa subject na professor na tuturo sa akin. So with that, let's start with Pastor Alan. Kaya siya naman yung excited. Tsaka classmate namin yan, 2030. Di ba ka pa? Batch 2030. So, pray mo na. Pray mo na natin. Yes, so pray muna natin ang ating teaching demo. Walang pre-pre ah. Tungan tayo ni Sir D for our prayer. And mag-start si Pastor Alan. O Diyos, sa manaming dakila, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na iyong pinatalo. Kami pong dalangin, O God, na bigyan niyo ang bawat isa ng puso, Panginoon, hindi lamang utak sa pagtuturo, Panginoon. Puso na kung saan, Lord God, yung passion ay maaaring naroon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga bagay na pwede po namin taglayin. At ang kinin, Panginoon, higit sa lahat na nagmumula sa iyong kakayahan, sa iyong karunungan. Buksan niyo rin po, Panginoon, yung kaisipan ng bawat isa na kung saan, Lord God, hinihiling namin na sa umaga pong ito, sa kanilang pagdedemo, O God, ay nawa magawa nila, hindi yung para maging magaling, Panginoon, kundi gawin lamang kung ano yung best, Panginoon, at nakalulugod sa iyo. Salamat, Panginoon, at ikaw ang siyang napurihan, na naman ang kalabasan, Panginoon,
ano man ang kainat na ng lemong ito, ikaw pa rin ang siyang masunod at kung kalooban mo ang siyang mangyari. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na sa kanilang gagawin. Hayaan niyo po na maibalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ilabay sa ano natin. Okay, I give you. Yan. Dalawa. Dalawa, pastor? Okay, dalawa para. Sige, dalawa para. Strategy tayo. Marami kang pinasayang. Oh, ayun doon. Para may masundan yun. 15 Isa pa? minutes, timer start. Start now. Okay, good afternoon. Good afternoon, class. Okay, magandang hapon sa lahat. Yan. By the way, I would like to introduce myself to you. I am Pastor Alan Pisto from Happy Land, Barangay 105, District 1, Tondo, Manila. I'm senior pastor of our church. The name of our church ay Disciple of Jesus Christ Mission Church. Ito ay registered din ito sa SEC, sa corporate soul. 50 years po ang aming existing sa register ng aming po bahay sambahan. So sa simula, yung pangalan ng simbahan po namin ay Open Heaven International Mission. So dahil nga sa expire na yun, nagpanibago kami ng pangalan. Kaya pangalan ng simbahan namin ay Disciple of Jesus Christ Mission Church. Sa corporate soul po siya naka-registered. Sa pangalan ko po, ako po yung senior pastor. Yan. So graduate din po ako dito sa BBC ng 4 na taon. Mga kaklase ko sila Pastor Ranilo, Pastor Bibi. Nag-graduate kami ng 2013. At nakapagturo na rin ako sa Pilan sa professor. Yan. Kaya, so bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, ay pwede ba tayong magpakilala? Dahil nagpakilala na rin ba ako sa inyo? Pwede ko magpakilala ang isa po sa inyo. So, okay lang, no? Tapos na po tayo. Kasi 15 minutes lang naman, eh. So, kung wari, nakilala na namin ang pangalan mo. At siguro ay magpapatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tinatawag na Old Testament Survey. No? Ito yung pinag-aaralan ko na ako first year, no? Sa Old Testament Survey. Yan po ang ating pong pag-aaralan. At bago po tayo mag-start ay kung bakit dalawa po ang binigay sa inyo, dalawang blanco, yung isa po dyan pwede nyo sulatan, ang isa pwede nyo po itabi. Para kung sa sunod magturo kayo, ay meron na kayo naka-prepare na ituturo nyo, isi-xerox nyo na lang. No? So yan. Yan. So, kaya ang tanong, handa na ba tayo? Yes. Class? Yes, sir. Yan. Salamat. Sa inyong pong pahintulot sa ating pong patuloy na pag-aaral. Yung Old Testament Survey, ito po ay nahati sa 5 bahagi. No? 5 bahagi po siya na yung Old Testament Survey. Ang una pong bahagi ng Old Testament Survey, ito po ay tinatawag na Pentateuch. Na ibig sabihin, Law of Moses. Ang Pentateuch ay meron siyang 5 books. Ang tanong, alam ba natin kung anong books ang Pentateuch? Beginning po tayo rito sa ating class. Alam ba ninyo ang 5, sino pong nakakalam ng 5 bahagi ng 5 books ng Pentateuch? Okay? Okay, 5 po siya. Yan, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung unang bahagi ng Old Testament Survey, yung tinatawag na Pentateuch. Yung pangalawang bahagi naman ay ito naman tinatawag na History Box. Ang History Box ito ay binubuo ng 12 books. Plus, alam niyo po ba kung
anong mga books sa 12 books sa history books? Sino pong pwedeng Sino pong pwedeng magsabi kung ilang books ng ating pong meron ba? Merong class? Okay, kung wala po ay nandyan lang po sa ating mga pwede nyo pong, may mga blanco po dyan, pwede nyo pong sulatan. So, ang unang books po doon sa history books ay ang tinatawag na Josue, Esther, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Kronika, 2 Kronika, Isra, Nehemiah, and Esther. So, yan po ay 12 books. No, binubuo po yan ng history books. Diyan po, kapag binabasa mo yan, makikita mo yung mga history ng mga, no? So, mamaya, mapapag-aralan po natin yan. Pangatlong part ng Old Testament survey, yung tinatawag na tula. No? Yung tinatawag na poetry. Ito po ay 5 books din siya. Sino po nakakalam nun ng 5 books? Okay? Si class, participation pa tayo. No? Ano po siya? Ang start po nito ay Job. Yung ating Job, ang simula niya po. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Of Solomon yan. Correct? No? So, salamat class sa inyo pong participation. So, 5 books po siya. No? Na tinatawag na Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Yan po yung pangatlong part ng Old Testament survey. Ang pang-apat ay yung tinatawag na major prophet. Major prophet naman ito ay meron din siyang 5 books. So ano kaya yung 5 books na yun? Class, alam ba natin? Sino pong pwedeng mag-research yan sa 5 books natin? Nagsisimula po ito sa tinatawag na nagsisimula po ito sa Isaias. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yan. Isaias, Lamentation muna tayo. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. No? So 5 books po siya, no, doon sa tinatawag na major prophet. No? Ang panglima, yung tinatawag na minor prophet. So minor prophet ay binubuo din po ito ng 12 books. 12 books po siya. No, kanina may 12 books, then 12 books naman siya. So ano kaya yung 12 books na yun? Nagsisimula po siya mula sa Isaias, Oseas hanggang Malakias. So ano kaya yon? No? Sino po pwede mag-research kung alam niyo po ba yon? 12 books na yan sa ating pong minor prophet. Okay class, meron? Okay, kung wala, sulat niyo po, ay nandiyan may mga blank naman po tayo dyan, na sabi niya, ang una po ay Oseas, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikas, Nahum, Habakuk, si Pania, Hagay, Sakaria, and Malakay. No, yan po yung minor prophet po natin. At binubuo po siya ng lang po yun, 39 books. No, yung ating Old Testament sa Lumang Tipan. No? At iyan po ay nihati. So, continue po natin. The Old Testament was written around 1400 BC and to about 400 BC. So, the Old Testament was written in the Hebrew language, which in Little Aramaic, which is essentially a form of the Hebrew. Yung po yung Old Testament, siya po ay nabuo ng 1,400 hanggang 400 BC. Yan. So, the Old Testament, there was the relation between God and the people of Israel.
Yung tinatalakay dito sa Old Testament, yung relationship natin o relationship ng Panginoon sa bayang Israel. Yan. So, the book of Pentateuch, it is about the establishment of the people of Israel, His promise to their patriarch. So, ang yung Pentateuch ito ay patungkol sa pagtatag ng Diyos sa bayan, sa Israel at sa kanyang pangako sa kanilang patriarka. Yan po yung Pentateuch. Ang ibig sabihin kaya nabuo yung Pentateuch dahil nga doon, nagpapatungkol ito sa bayan, patungkol na pagtatag ng Diyos sa bayang Israel. Pangalawa, ang tinatawag na history book about the nation of Israel, their success as well as their defeat and failure. No? So, ang mga aklat daw ng kasaysayan, ito ay kwento patungkol sa bansang Israel, ang kanilang tagumpay, ang maging ang kanilang mga pagkatalo at kabiguan. Kaya kapag binabasa mo yung history books, makikita mo doon yung pag-ano ng Diyos. And then, sa book naman ng tula, ito ay teaches us God close relationship with Israel, His passionate desire for their worship and obedience. No? Na sinasabi doon, ang mga aklat na naman ng mga tula, ito ay nagtuturo sa atin ng malapit na relasyon ng Diyos sa Israel at sa kanyang marubdob na pagnanais sa kanilang pagsamba at pagsunod. Yan po yung book ng mga tula. At ang pang-apat, the book of prophecy. Whether there are major prophet and minor prophet, are God called to the nation of the Israel so that they refrain from worshiping idols and being unfaithful to Him, and God's call to the nation of Israel for conversation and spiritual honesty. At sinasabi, ang mga aklat ng mga hula naman ito ay may major prophet o minor prophet. Ito ay panawagan ng Diyos sa bansang Israel upang sila ay magsisimula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kawalan ng katapatan sa Kanya, at panawagan ng Diyos sa bansang Israel sa pagbabalik loob sa katapatang spiritual. So yan po yung ang conclusion po natin, the word of Old Testament has the connotation of being out of fashion and outdated according to others who do not believe in God. But this is not true. Hindi totoo. Studying the Old Testament is beneficial and spiritually enriching activity and help you work and continue to grow in your faith in Christ. Na ang salitang lumang tipan ay may connotation ng pagiging wala sa uso at hindi napapanahon, sabi ng ibang walang pananampalataya sa Diyos. Ngunit hindi ito totoo. Ang pag-aaral ng lumang tipan ay papakipakinabang at isang gawain na na nagpapayaman sa espiritual at makakatulong sa inyong paglakad at patuloy sa paglago sa inyong pananampalataya kay Kristo. So salamat. Sana po ay meron tayo naiintindihan. Iyon po yung ating pasimula ng ating pag-aaral sa Old Testament survey. Kung may mga tanong po kayo, so welcome. God, marami po salamat. So class, it is finished. Our subject of the Old Testament survey. This is the beginning of the study about the Old Testament survey. At sa sunod na ating pag-aaral, we continue the Old Testament survey. Okay, thank you so much, Pastor Alan. Next na po tayo. Ay, salamat. Mamaya na po yung evaluation. May sabay. Sensei ka na po.
Good afternoon po sa inyong lahat, mga new students. And ako po ay nagagalak na maging bahagi po ng GLU para maging tagapagturo po sa hawak po. At our first class, unang klase natin, itong araw na ito, ay gusto ko po ipakilala ang aking sarili. So, sa mga hindi pa po nakakilala, ako po ay si Pastor Cese Marcelino. Graduate din po ako dito sa school na to, GLU. And ang aking puso ay talagang nagkaroon po ng desire to teach others also. Kasi ito po yung kakagisman ko dito. Kaya ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na magturo din dito. Okay? Sa mga iba po, no, gusto ko po sana kayo rin po kayo makilala kung yung mamarapati. Pwede po ba tayo magpakilala isa-isa? Okay, salamat po sa inyo sa pagpapakilala. At bago po tayo mag-umpisa sa ating tuturo, pwede bang manalangin po muna tayo? Okay, let's pray. Lord, salamat po sa hapong ito at tinutulog po namin ang pagsama mo sa aming pag-aaral ngayong araw, ngayong oras, Panginoon. Dalayan namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So before that, you are in school. Alam natin kung ano ang meron sa school. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo yung ilang mga nararapat sundin kung tayo po ay nasa school. Tama po ba? Meron po tayong mga sinasabing requirements. So, bibilisan ko lang po ng konti. Una, pag nasa school tayo, dapat kailangan nagpa-participate po tayo sa mga classroom activity. Okay? Wherein, no, dapat handa po tayo, mag-take notes, no, sa ating mga syllables, and yung sinasabing discussion, nagpa-participate tayo at sumasali po tayo sa anumang discussion. Number 2, paggawa mo ng assignment. Number 1 po ito. As the class, no, yung progress po natin ay ma-enhance po yung ating skill and even yung understanding natin o yung mga natutunan po natin later on, no, mamaya, no, sa pag-aaral po natin ay na-enhance po ito at dahil dito ay nagkakaroon po tayo ng mga individual, no, paggawa rin po ng ito yung paggawa din po ng assignment para sa atin. And this also adds sa ating 50%. Tandaan niyo po yan, no? 50% grades po sa ating paggawa ng assignment. Number 3, yung classroom attendance. Mahalaga po ito. No? Attendance is a class required, sabi nga po dito. Kapag hindi, minsan yung excessive absences natin ay minsan nagre-resulta po ito ng maaaring maka-apekto sa ating pagbaba ng grades. Diba? And of course, yung absences din po ay nakakapagbigay po ito minsan ng malaking bagay po ito na kapag ikaw po ay umabsent lamang ng isang araw, ay malaking bagay na nawawala sa iyo, maaaring nawawala yung matututunan mo. And of course, punctuality, pagpasok po sa school na no? Ano ba? 10 minutes before the class o 10 minutes after the class, dapat nandito na. Hindi po gawin sinasabi natin. Punctuality means, no? Dapat ganito tayo pumapasok, lalo na kung ang ating klase ay alas 5 nagsisimula. At yun nga, yung classroom attendance, the class is required, no? At yung punctuality, yung pagiging maaga, and yung kung meron na po tayong problema, kung hindi tayo makakapasok, inform lang po natin agad yung ating mga professors sa hindi natin i-expect na mga reasons. And for any questions regarding our school about, pwede tayo magtanong sa ating pong registrar, school registrar. So may mga gusto tayong okay, gusto ko rin pong i-sabihin sa inyo, paano ba ginagawa yung ating grading system, yung class grading system? To give you an overview lang, no, para lang meron kayong figure. Sabi dito, ang class attendance ay 15%, ang assignment ay 15%, ang reporting after discussion is 5%. Ito mahalaga rin, character. Quizzes, 10%. Midterm exam, 25%. And final exam, 20%. So hindi po ako ang gagawa ng grade nyo, kundi kayo po ang gagawa ng grade nyo dito sa school. Tama ba? So mahalaga, alam po natin yun, para pagdating ng panahon, no, magkakaroon tayo ng problema sa grades, wala pong magtatanong because alam na naman po natin. So ang topic po na ibibigay ko po sa inyo, I was assigned to teach yung bibliology.
Of course, no, pag sinabing bibliology, alam natin ang pinaka-root nito ay Biblia. So I require also you, a student, dala po ng Biblia. Although we consider yung electronic Bible, pero mas maganda po yung itong Bible hard copy talaga, di ba? Mas na papamilyar po tayo sa ating Biblia. At mas maganda rin kung kahit pagbabasa, meron tayo talaga na Biblia hawak-hawak. Sabi dito, no, sabi nga ko kanina, bibliology. Reading and studying the Bible is very important thing for us. Sa atin, lalo na kaya nga tayo pumasok ng Bible school for us to know and learn more about biblical truths, biblical principles, and more on biblical things na dapat po nating malaman. Kaya nga, Bible school yung ating tinatawag. Siyempre, ang learning ko nito, ay patungkol dito sa Biblia. And today, this is a common thing na we can address. No? Kung may mga question kayo about sa Bible, no? we can talk about, no? Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Yung iba, sabihin natin may alam sila sa Biblia, pero yun ba talaga ay pumupunto sa tamang katuruan na kanila pong nalalaman. Okay? Malawak po ang salita ng Diyos, malawak po ang Biblia. At napakalawak po nito ating pong pag-aaralan. Okay? Automatically, since you are in a Bible school, dapat nga talaga ay prepared po tayo sa Bible. Ang tanong ko po, no, first question, meron po ba tayong pagkakala patungkol sa Biblia? Okay? Sino po yung nais sumagot? For you, what is the Bible? In your personal knowledge lang po, no? Thank you sa inyong mga sagot, no? Sa inyong sagot. At malaking bagay po ito na i-share natin, no? Kasi somehow ang mga tayo po ay mayroong iba't ibang kaalaman patungkol po sa Biblia. Pero dito sabi sa akin or sa manual na binigay ko sa inyo, at yung nasabi pa po doon sa unang mga subjects nyo before. Siguro meron kayo subject ng New Testament, Old Testament, so it talks about also Bible, di ba? The Bible, sabi dito, is a collection of literary works written, sabi dito, by 40 different authors over 1,500 years. Consists of what? 70 books? Tama ba? 66 books. Yun po yung sinasabi dito, 66 books all in all that are divided into the Old Testament and New Testament. Lumang tipan at bagong tipan. Katulad nga narinig natin sa first subject natin, di ba? Survey. And sabi dito, the Old Testament is made up of what? How many books? Nakakala po ba? 39. 39? Answer po. So 39. Tama po ba yun? So I hope everybody will agree. No? 39 books. And ang book na ito ay it spans from Genesis to what? Malachi. Okay? The New Testament has how many books? Nakalagay po dyan sa module nyo? 27 books. 27 books. Tama po, no? And it spans from Matthew to Revelation. Mahalaga po, alam natin ang Biblia. Kapag tayo po ay may sandata, tinatawag na ba, no? Alam dapat natin lahat. No? At ito po ay very familiar sa atin. And sabi dito, the Bible consists of what? Books of history. Kaya nga sa tibay kanina, naibahagi sa atin, poetry, written letters, prophecy, testimony or gospel about Jesus. The collection of works makes up the Bible. It reveals the biblical story of the world and its creation. So mahalaga po talaga ang Biblia para sa atin. Mahalaga po na matutunan natin ang Biblia, lalo na sa mga katulad natin, mananampalataya. Christian, especially sa mga lingkod ng Diyos na nagpipreach po sa simbahan. Di ba? Mahalaga po yun, no? Malaman natin. And sabi dito, the Bible, no, talks about everything, all in all. Pag pinag-usapan po natin ay napakalawak po yun. Okay, mahalaga po ba ang Biblia? Tanong ko po sa inyo. Mahalaga po ba ang Biblia? Yes. Yes, no? Okay, no? The Bible is very important for us, especially sa mga Christians. Pero, is it true that the Bible is important for us?
ipapakita ba natin kung ang kalagahan ng Biblia po sa ating buhay. Bilang mga estudyante, at bilang pumasok dito sa school na ito. Sabi dito, no, ano ba yung, paano natin makikita yung kahalagahan ng Biblia? No? Sabi ko sa John 8:32, sinabi ko doon, and you shall know the truth, and the truth shall what? Set you free. Ito yung purpose ng Biblia. Maaaring marami kang tanong, maaaring meron kang gustong malaman about sa Bible. And the purpose of Bible is will reveal yung truth para sa iyo, to make us free from all of things na gusto natin malaman. Yun po, no? And of course, sa 3 John 1:3, sinabi rin po doon, sa 2 John 1:4, sa James 5:19, mababasa natin doon, for I rejoice greatly when brethren came and testified the truth that is in you, just as you walk in the truth. So hindi lang dapat siya natin nalalaman o naintindihan, kundi lumalakad din po tayo doon sa katotohanan ng Biblia. Importante po yun. Okay. Bago ko po talagang ipunto yung ating katuruan about bibliology. Sabi dito, minsan nagiging problema po, some reasons why some people don't study the Bible. Kung kayo po ay naranasan nyo na po ito, bakit ayaw yung pag-aralan ng Biblia? May mga dahilan po ang iba. And some these things, no? Sabi dito, I need something that works. Unang gusto ko, yung bagay na pwedeng kumilos sa aking buhay. No? Kaya sabi nga natin, work is work. No? There is to do a job. No? Kaya lang, no? Katulad mo, tayo ay nagtatrabaho. Alam natin na kaya tayo nagtatrabaho because may time compensation para mabuhay. Something like that. Ang Bible ba ay mag-work sa buhay ko? If you turn ko sa kaling mababasa. Okay? The second is, I don't know how to study the Bible. I don't know. No? Ano ba yung Biblia? Some dito, no, sinasabi na it is a reason for that kind of things. No? Ito yung sinasabi sa ignorance ng tao. Hindi ko alam kung ano po yung Biblia. Or they know what is Bible, maraming translation yan. Kaya lang, yung idea talaga, yung nilalaman nilang Bible ay hindi nila pumaintindihan at hindi po nila alam. Number 3, I don't have the time to study the Bible. Wala akong panahon para mag-aral ng Bible. Come to think of that, no? Tayo po ba mga estudyante, nagbabasa ng Bible every day? Opo. Yes. Kaya nga po tayo, may tinatawag na quiet time. Di ba, very quiet. Very quiet. Tulog na. Ano po yung pag-ayaw ko? Yeah, sir. Ano po, sir? Ayaw ko lang basahin. Ayaw mo magbasa, una, kailangan malaman bakit ayaw mo magbasa. Maaring tamad kang magbasa, pwede. Pero maraming kaparaanan para ikaw ay ma-motivate. So, okay, no? And sabi doon, you don't have the time, there's a lot of time for us. Nasa sa atin yung problem. Okay? I have doubt about the Bible. So, meron mga tao nagda-doubt, no, siguro sa katotohanan ng Biblia. Hindi ako naniniwala dyan. Totoo yun. Pero kayo ba naniniwala sa Bible? Kaya nga kayo nandito para mag-aral no? Napatungkol sa Biblia. No? And the problem is yung sinasabing reliability or reliable ba to para sa atin? O andun ba yung credibility nito para sa atin? And many people say, I don't believe in the Bible because wala kong credibility nito para sa kanila. Sir, pagdating po sa sa credibility, ano kaya ang best na translation o version ng Bible ang mas credible kaysa sa iba? Meron ba? Pero nasa atin kung maraming theologian din nagsasabi, ano nga ba magandang sali ng Biblia? Kayo, sir, ano po yung ginagamit? Ang ginagamit ko ay King James Version. Pero the rest, sabi nila, pinakamalapit daw NIV. na magandang masahin ni King James Version because it nearest to the original. Pero somehow, sinasabi ngayon na mga translation ay masasabi natin hindi na siya inspired. O yung pagsali sa mga translation.
Maaaring ganun. Pero talagang andun pa rin yung when it comes to the credibility, yung salita ng Diyos, yun pa rin yung salita ng Diyos na nakalagay na. Pero yung salin lang, minsan nagkakaroon ng problema. Ano masasabi niyo po dun, sir, sa ano? Yung makabagong salin, yung ang Bible, yung millennial version. So hindi ko pa po yun na-encounter, pero narinig ko po yun. No? Pero I respect their opinion about that, yung sinasabi. Kaya namin ito ginawa para maintindihan ng mga youth. Mas mga konti or whatever. Quick question. Ang reliability ba nakabase yan sa modern language or old language? Kapag ba modern na kasi tayo ngayon. So, may mga old So magandang tanong mo, sir. I do hope na masagot ko yan perfectly. Kaya lang, sa ano pa natin po yan tatalakayin sa bandang muli. Maganda po yun. Maraming ganung katanungan. Pero I will see to it na masasagot po natin yan. The next lesson natin pong matutunghayan. Okay, salamat po sa mga tanong. Tingnan nyo na, buumpisa na lang po tayo sa lesson. Pero you are interested in how many things work dun sa Biblia. Di ba? Kaya napakaganda po ito eh. Baka hindi po tayo matapos sa lesson nga. Pero still, no? Ang topic po natin ngayon about bibliology is, ito po yung i-discuss natin for the first block. No? Una, the definition of the word, which is the Bible. Tapusin lang po ito. The importance of the doctrine, the nature of the Bible, the various views of the Bible, and the origin of the Bible. Okay? Next time, next class po, talagang aagahan po natin ang ating class para mas makakapit pa po natin yung mga gusto natin malaman pa po. Salamat po sa inyong participation and kahit introduction, at least meron tayong matutunan. Can we close in prayer? Lord, salamat po sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Hoping next lecture ay makita po namin yung mga bagay pa na gusto po namin matutunan. Salamat po Diyos. In Jesus' name we pray. You can now take your coffee break. Thank you. Processing or patuloy na po tayo sa ating third. It's a language. Magandang hapon, mga Good afternoon, ako nga pala si Elaine Bautista at ang ating pag-aaralan sa hapon ito sa contemporary worship. Bago po dyan, pwede pong manalangin tayo. Mga namin Diyos, salamat po sa oras na ito. Amen. 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 Kung mapapansin po natin, part 1 ito ang theory of worship. Meron ba kayong idea kung ano ibig sabihin ng worship? Thank you sa idea mo. Pero ako po, personally, nung ako yung nagsisimula pa lang, sabi ko, ano ba yung praise? Ano ba yung worship? Siguro yung praise ito yung medyo mabagal. Yung solemn na song. Tapos itong worship, ito siguro yung joyful na song. Sabi ko na nagkaroon din ba kayo ng ganung idea before? Sige, sa araw na ito, pag-uusapan natin sa chapter 1, yung essence of worship. Tapos, yung results ng existence natin. Yung definition of worship. At yung presence of God. Yung presence in the Bible, the problem of unawareness, yung praise, at yung worship. Sige po, sa next page, tingnan natin sa essence of worship. Sabi sa John 4, verse 23 to 24, it says that God is looking for worshipers, not for workers or just worship. Sinasabi ng salita ng Diyos na tumitingin siya sa mga mananamba at hindi siya tumitingin lamang sa isang worker o isang worship. Iniwala ba kayo doon, mga kapatid? Tingnan natin yung reasons of our existence. Mga kapatid, number 1, we are created to worship God. Naniniwala ba kayo doon? That we are created to worship God? Tingnan natin, basahin natin sa Isaiah 48 verse 7. O next naman,
we are chosen to worship God. Pinili po tayo ng ating Panginoon upang siya ay bigyan natin papuri at pasasalamat. Pangatlo, we are called, tinawag tayo upang siya ay ating sambahin. Sinasabi yan sa Psalms 95 verse 6. At ang pang-apat naman is we are commanded. Mga kapatid, we are commanded to worship God. Next, tingnan natin yung definition ng worship. Letter A, the English word comes from an Anglo-Saxon word, worship. Worship, ang kanyang spelling. It is a recognition of a response to the word of God. Nire-recognize ba natin ang ating tugon sa kahalagahan ng ating Panginoon? Kung ano yung word niya sa atin? Sinasabi yan sa Psalms 96 verse 8, ascribe to the Lord due to His name, bring an offering and come to His courts. Tingnan naman natin yung biblical words. Sa Old Testament, may dalawang Hebrew word. Ang shakha, which means to bow down or prostrate. Next naman is adoda, which means to serve as superior. Adoda. Adoda yun. Pwede mong i-spell mo ulit? Adoda. Thank you. Salamat. Sa New Testament, meron din tayong two Greek words bilang ang New Testament ay written in, thank you sa iyo sagot, proskuneo, which means to come forward to a kiss. The hand as an act of adoration at ang liturgia, which means to serve. Tingnan natin yung sinasabi ni Ralph Martin. Pakipasa nga, kapatid. Salamat sa iyong pagkakabasa. Alam mo niyo ba na naikukumpara sa isang magkasintahan ang worship? Tingnan natin sa number 1, ito ay isang undivided attention. Kapag tayo ay may kasintahan, di ba dapat aware tayo na dapat ako lang, walang iba. Di ba? Kaya ba gusto niyo rin ba ng gano'n, na nakafocus siya sa iba? Hindi. Ang gusto ng ating Panginoon, aware tayo sa bagay na nakafocus tayo sa Kanya at hindi tayo mag-worship. Pangalawa, we are expressing feelings such as, I love you. Pwede bang sabihin natin na I love you pero wala namang meaning? Diba? Hindi naman gano'n. I love you kasi perfect ka. I love you kasi binibigyan mo ako. Mga ganong bagay. Kayo ba gusto niyo ng gano'n? I love mo siya dahil gusto niya. Number 3, expression of commitment. Sa tingin mo, Pastor Ceci, ano ibig sabihin ng commitment? I love you and care for you. I thank you. Talaga commitment yan. Ibig sabihin panghabang buhay. Hindi pwedeng, ay teka muna, kasi nagpapahinga ako. Bukas naman. Go. Meaning, ang commitment is tuloy-tuloy. Walang pasubali. Number 4, it's an action that expresses love. Tulad ng paghalik, ng pagyakap, ng holding hands, at saka sa isang mag-asawa, yung sex. Sinasabi naman na yung Isaiah chapter 6 verse 1 to 8, ito yung isang example, classic na example ng worship. Diba kung mababasa natin sa chapter 6, nandun yung revelation. Nireveal ni God kung ano yung nireveal ni God yung kanyang sarili kay Isaiah, kung kaya't naging aware ang Diyos, naging aware si Isaiah sa presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, pakibasa, response. Isaiah responds to the presence of God. Sabi niya, Lord, here I am, Lord, send me. Hindi sinabi na, here I am, Lord, isend mo nga itong katabi ko. Hindi gano'n. Sinasabi ni Langdon Gilkey na worship is a response to the presence of God or reaction to the appearance of the Holy. Sabi naman ni Graham Kendrick, worship is God's enjoyment of Him. Nag-i-enjoy ba tayo sa Kanya, sa presensya Niya? Yung response ba natin is like a father or a child relationship? Baka naman hindi. Check po natin. Worship is giving to God the glory, the praise, the honor, and thanks due to Him, both for who He is and what He has done. Chapter 2, sa number 2, tingnan naman natin yung presence of God. Sa presence niya in the Bible. Hindi ba't ang Bible ang ating foundational of truths? Diba? Naniniwala pa kayo doon? Kung hindi kayo naniniwala, nagkamali kayong pinag-enrollan. Bible school po ito.
The following overview of the Bible's teaching on the presence of God is helpful. Makakatulong ito. Number 1, sabay-sabay nating basahin. Creation. Creator God is preparing a place in which to place His created masterpiece. Man, tayo ay kanyang ginawa, tayo ay kanyang nilikha upang siya ay bigyan ng papuri. Number 2, God's name. Sa second book of the Bible, at ano po ang second book of the Bible? Nagtutulog kayo. Parang awa niyo na. Huwag kayong matutulog sa oras na ito. Sabi nga na aming professor ng dati, ora di peligro, pecha di peligro. So, huwag niyo akong tulugan. Makakabuha siya. Yan. Sabi dito, we read of God who appeared to Moses and revealed His name. Doon niya nireveal ang kanyang pangalan. Anong pangalan niya? Yahweh. Number 3, localize. God is present. Who has present? Shows to identify His presence with these specific places. Una, sa Mosaic Tabernacle. Pangalawa, sa City of Jerusalem. At ang last, isang temple ni Solomon. Number 4, universal. The local manifestation of God's presence did not mean that God was only one place at any given time. Si God ba nasa anywhere? Pwede ba siyang pumunta kung saan kayo wala? O nandun lang siya sa lugar na nandun kayo? Diba? He's everywhere. We speak of God as omnipresence. At nga dito, God is always present. Everywhere. God is everywhere. Number 5, promise. Throughout the Old Testament, nababasa natin na may mga promises si God. I will be with you. Number 6, the prophets. The prophets all experience of God and made reference to the God who is present among His people. Number 7, the Word. The Hebrew word of presence is often translated before Him and means literally before the face or under the eyes of. Number 8, in the Gospels, the Gospel of Matthew presents Jesus as the King who is God present with us. Sabi dito, Emmanuel, which means God is with us. Number 9, in the believers, maging sa ating mga believer, introduce ni Jesus yung concept na God is living in man. Number 10, in the church, where the individual is called the temple in the New Testament, the church is also spoken of as a temple of God. Maging tayo ay temple of God. Temple ka ba ni God? Yes. Yes. Number 11, in the New Jerusalem. We read in Revelation 21, verse 3, that the new heaven and the new earth, God's presence, will be known in much a greater measure than at present. Now the dwelling of God is with men, and He will live with them. Nasa atin hanggang sa wakas ang ating Panginoon. Pero meron tayong problem at lagi tayong na tayo ay unaware. Hindi tayo aware na tayo pala ay nag-worship. Iniisip kasi natin, number 1, na unaware tayo na God is always with us. Na God is invisible. Katulad ng hangin, nakikita ba natin ang hangin? Hindi po. Katulad din po ng ating Panginoon, naniniwala tayo na meron tayong Diyos kahit hindi natin nakikita. God is crowded out. Paano naman iniisip natin, istorbo lang si God sa akin. Istorbo lang. Letter C, hindi natin dinidisiplina ang sarili natin to think of God. Letter C, praise. Ito na po ang meaning. So what is the meaning of praise? Ito po is tuning in to the presence of God. The solution to this lack of awareness of the presence of God lies in tuning into the presence of God. Number 1, pakibasa at paki-explain. Thank you sa inyong pagkaka-explain. So, you have to remind yourself that the reality that God is present. Baka naman nakalimutan mo na present si God sa iyong puso, sa iyong buhay. Number 2, pakibasa. Thank you. Decide to talk to God continuously. Nakipag-usap ka ba lagi sa Diyos? Lagi-lagi ba? O baka naman wala nang panutayang kay Lord. Number 3, when you forgot God is with you, confess and continue with Him. Number 4, do everything within common tasks for the Lord. Ginagawa ba natin yung mga common tasks para sa ating Panginoon?
sa ating pag-ministry. Take control of your senses and let them direct your mind to God. At ang pinakahuli, make it your aim to experience God continually. Letter D, at ang last natin, medyo excited na ba kayo umuwi? Sige, kung excited kayo umuwi, next meeting, meron tayong quiz. Short quiz lang naman, mga 1 to 20. Hindi na namin work. Parang walang quiz. Sige, bilang pagtatapos worship, sabay-sabay natin basahin. As response in the presence of God. Praise is the word used to describe the act of confessing the attributes of a person. Pwede mo bang i-explain yun sa akin, sa amin, sa klase? Sino nga pwede? Thank you. When we rehearse in God's presence the greatness of His being, we begin to sense that He is indeed present. Tignan naman natin yung word na praise. Sabi dito, praise is an expression of what has God done for us. Yun po ang meaning ng praise. It is an expression, at hindi po yung unang sinasabi ko na, yung praise, sige, joyful. So ito po yung expression natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. At ang worship is yung tugon natin kung sino ang Diyos sa atin. So praise is tuning in, tignan natin, baka out of tune na tayo. While worship is responding to God's presence. Thank you. So next meeting, walang mag-a-absent at magkakaroon tayo ng practice. May mga tanong. Sige po mag-end tayo sa prayer. Panginoon namin na mga Panginoon, salamat po sa nakalipas na nakaraang pag-aaral Lord God ng mga salita. Lord, dalangin namin na patuloy mo kami gamitin Panginoon Lord para sa inyo. Ikaw po ang aming luburin sila. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palamahan natin lahat ng mga attenders. Thank you so much po for your job well done. So, take a break muna po, take a merienda while the evaluator ay tinatapos po yung ating evaluation. And iyon po sila ng time to speak, to give an evaluation in general. Hindi na kayo isa-isahin kasi ibigay naman sa inyo yung evaluation result. In general, ano yung na-observe nila sa inyo, ano yung ma-share nila na pwede magpa-improve sa inyo. So, ready na ba yung ating mga evaluator to speak? Tapos na kasi ng merienda. So, kayo, pwede na kami merienda, mga natin. Thank you, thank you. So, yun ang coffee. May coffee po doon. Yung drinks po doon. Yung Hindi balut kami, bro? Hindi. So, in general na po. Para sa lahat. Para sa lahat. Salita ka para sa lahat. Diyan na lang sa table. Okay naman, yung mga napakinggan natin, yung ano lang, huwag lang masyadong mabilis yung iba mabilis. Temperature. Yung iba naman, video ng video. Tapos may record tayo. Meron yan. Meron yan. Ito. Baka, Ayun yun na. Alam mo, wala yan. Meron yan. At least mayroon tayong record na mapapanood nyo ito. Tanggalin mo yan, pag ano, pag nakulat yan, video, tanggalin mo yan. baka yung iba doon. Hindi, dyan nakakapokus yung estudyante mo dyan. Hindi. Wala namang opyan na kopyan. Kopyan din mo mapapansin nakabidyo ka. Yun lang, tapos si Pastor, yung lagi nakatingin sa syllabus. Tingin naman, yun lang naman. Dahil mo sinulat dyan eh. At para pag-isa-isahin eh. General yun na lahat. General, pero isa lang in-highlight. Hindi, classmate namin ito eh. Oo, kaya dapat ituro na ito. Hindi kasi may trabaho ako nun. Yan, full time ako sa mystic. Kaya pwede na ako mag-ano. Hindi na ako pinag-event ako. Hindi na. Next po, sir.
Ayan, sige. Opo, salamat. Una sa lahat, congratulations po, no? Dahil na ano nyo po, na-experience po ninyo yung, kasi hindi ho lahat talaga nabibigyan ng pagkakataon, matawagan, ma-chat para makapag-demo po. No? Hindi ho lahat kasi may may heart, may passion o may calling sa pagtuturo. Although lahat may potential naman. So siguro lang no kasi may lang tingnan lang din natin yung mga pwedeng maging po tawag dito. Pwede maging sangkap ng isang pagtuturo. So inulat yung pito tumalak. Yung understand your audience. So hindi ho kasi lahat adaptable dun sa sa mga words na bibitawan natin. Maliban na lang kung medyo ipakaliwanan. Yan. Tapos, plan your lesson. Hindi lang basta lesson plan to. Kundi ipaplan mo rin yung tuturo mo. Yung maibigay mo yung unang meeting, na pag-uusapan, yung parang systematical ng kabuuan ng subject na yun. Tapos lahat maging objective yung subjective din tayo. Ayan, yung effective communication, okay naman yan no? Yung engage sa student, yung gaya ng pag-i-interact, ang mare, ano po yun, sangkap po yun ng pagtuturo Kaya discussion, interaction, enthusiasm, showcase your expertise, tapos din po kayo, din kayo ng feedback kung sila ba, okay, may natutunan po ba yan. So, importante po kasi yun. Yun nga lang, medyo nang napansin ko, lang naman, so, importante naman kasi sa atin, hindi lang tayo parang puro dito puro condiments, no? Tinitoyo, so hindi puro compliments yung ating naririnig. So para rin po tayo, ma-enhance pa, no, at ma-equip pa tayo, sabihin ko na lang po din minsan yung nagiging problema minsan ng bawat isa Yan. So yung over-familiarity, siguro. Over-familiarity. Na parang ikaw sa isang kwarto, dapat hindi mo laging ginagamit yung words na po. Kasi parang lumalabas na nakikiusap ka lang dun sa sinasabi mo. No? As a teacher, normal naman yun kasi nakikita yung humbleness mo lang. Pero, hanggat maaari, sige po, kayo po. Yan. Okay lang naman yun, pero hindi lagi dapat. No? Sa lahat ng tatawagin mo, is po. So, para makita rin po yung barriers, yung borderline natin. So, yun nga, medyo distractive kasi yung ginagawa mo, Pastor. Pinpoint na lang kita, pasensya na. Kasi hindi pwede po talaga sa ngayon Kasi yung teaching demo po, yan yung parang magbibigay sa iyo ng access para ma-include ka o exclude kung tawagin. So, kung doon pa lang sa demo, medyo hindi na natutuwa yung mga pasensya na po Pastor. Hindi na medyo katanggap-tanggap din sa mga evaluator, sa mga jury, sa mga panel, medyo magiging questionable yung preparations mo tsaka yung yung isang bagay na i-impose ko kasi hindi pwede talaga na actual yung ganyan Lalo demo kasi yan. So, medyo iwasan na natin, tanggalin natin. Kaya, huwag nang maganyan. Kasi pwede mo naman ilapag yan sa mismong nang hindi mo siya laging hawak. No, kunwari, lalagay ka doon, siset mo dyan sa gilid na nakapokus sa'yo, nakapokus o kaya sa mo. So, hindi laging hawak mo, maybe distracting. So, maganda naman actually. Natutuwa nga ako sa inyo kasi nag-jury kami. Medyo nagkaroon pa ng parang tinatawag na nung nag-start kami, nagkaroon pa ng tinatawag na sa amin interview. Sa inyo, wala na. I think, mas maano pa po yung natin sa mga medyo bigatin natin susunod na magsasalita. Yun po. So, lahat naman, may do's and don'ts, may flaws. So, importante lang nandun yung natin, part natin. Yun lang po. God bless po sa bawat sa Thank you, Sir Lee. Next, Sir Kevin. So, tingnan na lang naman So, doon na napansin ko some of you are okay naman in terms of delivery.
So, nakakapag-prepare naman yung preparation is top-notch. Kung sabihin, kapag-prepare kayo, nabili rin ng time. You allow time to prepare. Kasi preparation actually will set you sa mga susunod mong gagawin. Kapag lacking of the preparation, so mahirap deliver something na you want to do. And preparation is yung natutunan ko. Konting suggestions lang. Siguro, dahil nga ito is school setup, lagi nyo siguro marinig sa mga teachers at sa mga professors na magkaiba talaga yung preaching at saka teaching. Ang preaching, it's more of encouraging, empowering, and then saying the truth kasi nandun in terms of delivering the examining your piece. Pag sa teaching kasi it's more principle. So kapag tinuro yung isang bagay, mag-impart ka ng knowledge. But at the same time, mag-iiwan ka rin ng isang makakapag-book sa kanila para mas interested siya sa susunod pa na pag-aaral. Ganun din naman yan sa preaching na yun din naman. Pero pa kasi yung rhythm ng preacher. Mag-iba siya sa preaching style. So, maganda naman na-access nyo yung interaction with others. Ano po kayo? Maganda po yun. So, yun ang isa rin sa mga basihan na teaching yung ginagawa nyo. Kasi nagtatanong. Kasi pag teaching, hindi ka pwede magtanong sa mga audience or mga teacher. Hindi ka magtanong siguro, pero hindi mo sila yung tayo sagot. Kasi teaching yan eh. Sa teaching, pwede mong gawin yun. Kasi syempre, meron kong authority para gawin yan. Kasama yun sa ingredients ng pagtuturo. And then, nakita ko, some of you are joyful eh. Hindi na yung joyful, parang ite pag nagtuturo. Maganda yun, isa rin yung magandang asset bilang isang guro. Kasi, sinasot mo yung mood sa entire teaching. Kapag maganda yung mood, kasi start mo siya na nakikita ka, tapos masigla ka, ano yun, meron ka ng momentum hanggang sa matapos yung buong teaching. So, nagsaset siya ng mood. Minsan nga kahit yung prepared, yung talagang nakangiti ka. Mo-override yung unpreparedness mo. Pagka nakangiti ka. Pero syempre, hindi natin yung practice yung unprepared. Pagka magkakita ko siya. So, setting the mood, yung kabuuan, hanggang sa matapos yung pagtuturo. And then, avoid lang yung 2 months introduction. Kasi napansin ako, introduction tapos yung body, syempre parang core na lang kasi magpupunod pa kayo. Importante yung at least mas malaki yung yung percentage ng body kasi hindi yung message. Yung introduction siguro at mga 20% ng tabo ng teaching or 20 or 15%. Mas malaki dapat yung body. Kasi yung maintain mo sa lahat ng tao na sa akin. Avoid too much introduction. Keep it straight and precise. Huwag mag-hesitate. Minsan, pag nag-hesitate ka rin, makakapagbago ng mood sa taligid. Pagka nag-hesitate ka, iisipin ng mga tao na nasa harapan mo, parang hindi ka rin. Now again, going back to sa preparations. Importante yun, bago ka tumayo o tumayo sa harapan, prepare ka na 100%. Kasi that way, yung setting of the mood, maganda na siya. Para siyang it flows naturally. Thank you, Sir Kevin. Next, Sir Dan. Okay. Sabi na nila lahat ng dapat sabihin. Aware ba kayo kung anong school yung inyong pagtuturuan? Dito kayo nag-aaral, Siyempre. Aware kayo kung anong school ito? Yes. Global Life University, dating Baptist Bible College siya. Yeah. Dahil aware naman kayo, alam niyo yung teachings and doctrines na itinuturo ng
school na to. Kasi minsan nagkakaproblema doon. Mga professors, mag-i-impose ng personal teaching. Tapos, maririnig ng estudyante. Tapos iba yung doctrine na narinig niya. Tapos mag-impose din ng teaching, personal teaching na mayroong doctrine din yung isa. Kaya maninimbang siya. Magkaiba sila. Pero same school. No, dapat alam na aware kayo doon para hindi magiging issue yun. No? Aralin mabuti yung materials ninyo. Dapat 2 step ahead kayo sa students. Para hindi nararatel pag may question. Doon naman sa mga nagko-question, ng mga students, tandaan ninyo, hindi lahat ng tanong masasagot ninyo, ha? Yes. No? Hindi lahat ng tanong kaya nating sagutin. Pero yung mga alam natin, paliwanag natin ng maayos sa kanila. Ano? Sagutin natin ng maayos sa kanila. Kung hindi natin alam, pwede nating aminin, sabihin natin. Yung tanong mo na yan, hindi ko masasagot hindi ko alam yung sagot yan. Hindi tayo all-knowing. Hindi ko masasagot yan dahil hindi ko alam yan. Pero I will try to study. Next meeting, baka meron akong maisasagot yan sa tanong mo yan. Aaralin ko pa. Kasi mahirap kung sasagot tayo ng sasagot, tapos mali pala yung maisasagot natin. Isa pa, may mga estudyante na talagang mas matalino. Umamin tayo doon. Be humble enough na tanggapin na may mga estudyante talaga na mahusay. Minsan, ahead sila pagdating sa ano. At kapag nagtatanong, parang mas alam pa nila yung topic na dinediscuss natin. May mga ganong students. Dapat marunong tayong harapin yung mga ganong situation na talagang magaling eh. Talagang alam niya eh. Kaya nga dapat, sabi ko, 2 step ahead tayo. Study the material well. Aralin natin mabuti. May mga estudyante din naman na parang akala mo nakikinig, pero pag tinanong mo, hindi niya naintindihan yung mga diniscuss. Anong gagawin niyo kapag may ganong estudyante? Malalaman ninyo sa klase. Estudyante, kala mo nakikinig, pero hindi niya alam kung ano yung pinag-usapan. Natapos kayo. Hindi pa sa teacher ng mga Anong gagawin niyo pag may ganong estudyante? Yung motivate ko siya. Yung motivate? Na magkaroon ba siya? Tutukan. Dapat situate na talagang naunawaan nyo dinediscuss. Kasi may mga estudyante na hindi ko alam kung trip lang nilang pumasok. Pero di naman talagang nag-aaral. Nakakalungkot, may mga graduate ng GLU. Kapag tinanong doon sa mga subject, nakalimutan ko na kasi first year pa yan. Nakalimutan ba o talagang hindi naaral? Kaya dapat makita natin na talagang meron silang kahit pa paano meron talagang nadadala doon sa ating So magkakaalaman kasi yan doon sa sa actual na pagtuturo. Wag tayong lilihis Alam ko meron tayong mga kanya-kanyang ewan ko kung magkakapareho, pero I think meron talagang mga kanya-kanyang personal studies, meron kanya-kanyang mga personal belief. Pero huwag tayong lilihis. Sa aral, sa teaching, sa doktrina, tinuturo ng school. Kasi yung estudyante, imbis na nag-aaral, lalong naguguluhan minsan. Kaya ang dami natin ngayong mga paniniwala Paniniwala na ganito, na ganyan, pinagsama bagong paniniwala na naman. Tapos paniniwala ni ganito, tapos sasama yun sa'yo, pagsasabay, may bago na naman. Pero kung meron lang iisa, yung iisa na yung makukuha niya. Kahit pagsamahin yun pa rin yun. Maging aware lang tayo. Mukhang magagaling kayong mga teacher. Si Sir ba na gano'n? Pastor ulitin. Ulit daw, ulit. Pangalawa na ito. Nagtuturo siya. Hindi siya nagtuturo. Aware tayo doon sa mga ganong bagay. Yun lang siguro. Marami pang sasabihin si Pastor John. Thank you, Pastor Dan. Naikan natin si Ma'am Emma, yung license, professional teacher natin.
afternoon po. Ano po? Kasi traditional traditional teacher po ako. I go for teachers with preparation yung visual. Although meron po tayong handouts, pero as teacher talaga, pag nag-demo, teaching kasi kami pag sa DepEd at sa college, lagi kami may visual aids. So, kasi importante yun sa, lalo pag hawak natin first year, lalo pag, tas yung mga terminologies, hindi po lahat kasi nang pumapasok sa GLEs, graduate ng high school, no, may formal schooling. Iba po doon, mga overage, mga ALS. Meron tayo, di ba? Meron po tayo senior, minsan yung spelling, hindi nila alam. Minsan, hindi talaga sila marunong magbasa. Parang kanina basa. Paano pag yung pagbabasa ng bata? So, yun po. Medyo malaki talagang part as a teacher na facilitator of learning tayo. Hindi lang natin binigay yung handouts, kundi minomonstra natin sa kanila. Ito yung words, nandito na ako sa part na to, ito na yung dinidiscuss ko. Yun kasi yung facilitating, yung ganun dito. Tayo yung 21st century ng mga teachers. Tapos yung, sa po kasi sa amin, pag in-observe kami ng mga sa DepEd, number 1 sa amin agad yung motivation. Pag ang bata, pag ang estudyante, sa unang banat pa lang ng salita mo, or unang presentation mo, hindi mo na-motivate ang estudyante, tulog talaga yan. Pag hindi mo sila nag-isip, hindi mo sila naman. So, doon po mapapasok yung pag nagpa-present tayo ng lesson, pwede natin lagyan ng content games sa first part, ganyan. So, doon din lumalabas minsan nakukuha natin yung prior knowledge nila. Merong icebreaker sa umpisa, ganyan, tapos nandun yung concept. And then, importante sa yung last po na point ko yung output or yung kung ano yung generalization. So, dun kailangan na nagpa-participate yung lalo po pag online, diba? Pag meron tayo, nagtuturo tayo sa face-to-face tapos sa online, hindi mo alam kung yung nasa online ay nakabukas lang. Di ba? Pero hindi naman pala nakikinig. Hindi ako kailangan as professor. Alam natin, kailangan sa last part, meron kang assessment, meron kang nakukuha mo ng generalization na to prove na natuto sila. Kasi sayang kung nag-classic ka, tapos nagsalita ka lang sa hangin. So siguro po dun sa part ng handouts, dapat sa last part, yun ang gusto ko kay Tatay Lando. Tatay Lando, yun ang atake ni Tatay Lando. Lagi sa last part, meron siya mga questions talaga siya na, ito yung natutunan niyo. So, expect ko kayo, sagutan niyo to. Sa dulo lang siya nagsasabi kung may tanong kayo naiintindihan. Kaya yun lang po. Sa dulo siya nagsasabi kung may tanong ba kayo? Sagutin natin sunod. No, ganun. No comment. Shoutout sa column niya. Dino. Okay, papabigay na lang po sa mga nag-demo yung ating mga evaluation sheet. Para meron po silang basis for improvement ko nila. Yes, yung kanila mga evaluation. Okay, so thank you so much ating mga evaluators. So isang part pa lang po yun para tayo ay masama sa team ng GLU Manila as professors. Si Elaine. Saan po kayo? Manila din pa kayo nun? Or South Caloocan. Sino po yung Si Pastor Jenny po. ito pa. Pina-include niya ako. Okay, so graduate ka nung kala Pastor Red na kala Pastor Red. So aware naman si Pastor Red na magde-demo ko today tapos mag-apply ko. At then, siya kasi yung din. Sa Balut siya nag-aaral. Siya graduate sa Balut. So yung Dean, aware naman si Dean na magde-demo ka ngayon mag-apply ka as professor sa South Caloocan. Aware siya. Pero hindi ko sabihin na ngayon. Pero aware ko siya. Okay, so dito po kasi based sa akong ginawang bagong strategy para ma-include po ang isang demo sa team natin is mag-demo po siya. So, nagawa niya po mag-demo, na-evaluate po kayo. Pangalawa is, kayo ay base dun sa recommendation ng ating mga professors, kayo po ay a-attend ng training, professor's training. Itong requirements na ito, it's a must.
So, kailangan po niyo mag-undergo ng training on July 15 sa Monday. Monday. Sa Pasig po yun. Pasig. Pasig. Sa professors training, kasama po niyo yung mga current professors natin. Ano oras ba yung pas? July 15. Ay, July. Monday 12 to 4. So make sure na nakapag-lunch na daw po kayo. In short, hindi sila magpapakain. Diba? Kasi may guidelines eh. Ano yan, make sure na nakapag-lunch na po kayo before pagkain. Panotis naman pala. 12 to 4 po yun. Panotis. Professors Training 2024 for NCR and East Group, Monday sa Global Search Worship Center sa Canyogan sa Pasig. Sa ginagawa natin ng original chapter time. Ayun sa mga venue, mga events natin. So, una demo, tapos na yung demo ninyo. Kayo ay mag-train sa July 15. Okay? Pagbalik po ninyo, kayo ay mag-observe sa klase ng Black One. So, mag-observe kayo sa klase ng Black One sa online tsaka sa face-to-face. So, isang klase ang i-observe nyo. One time lang naman na observation sa klase ng online tsaka face-to-face. So, pag nagawa nyo na po yung pangatlo, sa ko lang po kayo i-orient ano po yung mga gagawin nyo, ano yung mga dapat nyo i-prepare, ano yung mga gagawin sa klase. And saka lang po kayo i-schedule. Yun po ang gagawin natin. Kasi meron tayong training. Possible second na kayo may schedule. Pwede ba i-send sa akin yung address niyan sa Pasig para address? So yun po yung sa GLU Manila. Hindi ko lang po alam kay Dean Jennifer Oliveros kung ano po yung Iba ang kanyang private. kung ano yung kanyang patakaran doon sa South Caloocan. Coding. Kung siya ba ay nakapag-demo, okay na. Sa akin po, demo. Pangalawa is training sa main. Then, pagbalik nyo, mag-observe kayo sa Black One ng online saka face-to-face. And then, orient ko kayo mga dapat natin gawin kasi mga preparation ng grades, grading system, module, preparation, ganyan. So, next, saka lang po kayo i-schedule. So, Black One nyo po gagawin lahat ito or before Black One. So, possible na i-schedule kayo ng Black 2 onwards. So, tatanungin ko pa rin po yung mga professors internal na kanina po namin meeting kung sino po yung Second batch na din. Mayroon po tayo second batch na din kasi mayroon pa po mag-demo. Official ba yun? Kasali pa kayo sa demo na yun? Hindi na po tapos na kayo mag-demo. So, after this, meron po kaming meeting ng professors kung sino po yung ino-notify ko na lang po kung sino yung mag-training. Okay? Kapag di po kayo na-notify na hindi kayo mag-training, ibig sabihin hindi po kayo approved na magturo. Sa demo pa lang. Okay, sa demo pa lang. Sa nakita pa lang demo. So, kasi hindi kayo papadala sa training, kung hindi sa demo pa lang, hindi na kayo okay. Okay po? So, question po. Hindi na po ako magbibigay ng evaluation ng comment kasi sabi na po nilang lahat. Sa akin lang po yung sinibay. So, pas okay na kami sa training? Wala pa po. Ino-notify pa po kayo after po natin. Mag-uusap pa kami. So after po natin, may short meeting po ang professors. So mauuna na po kayo. So may iwan na lang po kami. Meron po kami deliberation from the demo kung sino yung ipapadala sa training. Kasi pag pinadala na sa training, ibig sabihin is qualified ka na magturo kasi pinapatraining ka. Pasok ka na sa bank. Pasok ka na sa BBC. Any more questions? Kasi, di ba meron tayong parang sa Manila, dalawang school, meron pa kaming freedom to choose kung saan namin gusto magturo. O kayo mag-assign sa amin kung saan yung maglalaro. Kasi dito kami Pastor, nag-demo. nag-demo kayo dito. It is sa Manila. Moriones. Oo. Ito yan. Student kayo Moriones. Ito kayo. So, may iba rin ang guidelines doon sa balot. Magpa-teaching demo doon si Pastor Ripe. Ang gusto nga, no? Tapos meron pa sa Caloocan. Sinama nila pa sa Sinama na Jollibee sa South Carolina. Nandiyan na siya. Depende kasi sa ano yung pastor eh. Discretion ng lead kasi yun. Kung ano sinabing Pastor John, ang gagawin na mag-ano kayo dito, submit mo na kayo. Yeah. Sabang inano ko pa yung mga schedule.
Yes. Kasi nag-start ko Sunod po lang. tayo sa ano, kung nandito si Pastor Lando, sunod po tayo sa, kasi yung Caloocan. Yung Pastor Lando. Pastor Lando o Pastor Jul? Ano po? Pastor Lando, Pastor Jul? Pastor Lando talaga. Hindi, sinabi mo. Recognize. Kumbaga sinabi Okay, so parang sinasabi kasi ni Pastor Jennifer yung South Caloocan is born from Manila. Kasi more on professors and Liliton ay from Manila. Wala tayong tatanggapin kahit sino. Manila. So, welcome to the professors ng Manila. Sabi niya. Hindi naman pwede magturo ang Caloocan eh. Sa Caloocan? Hindi naman pwede magturo ang Caloocan sa Caloocan. Hindi kasi number 1 rule, dapat graduate ka rin ng mismong school eh. Yung number 1 rule. Okay po, so- Di ba Pastor, no? Yung number 1 rule, dapat Graduate graduate ka ka ng rin ng GA. mismong GA. Kaya more on produce talaga, either Manila or balot ang ano, magtuturo doon. Wala naman tayong tutuloy. Pwede naman siya kumakait si professors. Discretion mo naman. Kibuloy. Kibuloy. Kung mahahanap mo. Hanapin mo muna, Pas. Mahanap pa natin. 10 million yung ano nun, Ano reward. may underground 10 ba? million reward. Ah. Tinatago ko siya, binigyan ako ng 20 million. Kaya pa yung Jollibee ko. Kasi Nandiyan sa taas. Alam niyo ba, si Pastor John yung nagbigay sa ikaw, si Pastor John. Papala mo. Sabihin ko kasi ititid ko siya nasa iyo. Kaya Bigyan kita ng 10 million. Okay, so, any more questions? Sir Sese, okay na? Elaine? Thank you, Pastor. by the way, Thank you so much po. Magkakaroon po ng short deliberation ng ating mga professors na nag-evaluate po. Gusto mo na? Kasi kayo po. Hindi mo ko nabot, Pas. Hindi mo ko nabot. Content creator po. Oo. Inalo ko ito sa YouTube channel. Vlogger yan, vlogger. Inalo ko ito sa YouTube channel ko, panoorin niyo. Vlogger ka ba? Content creator na. Papadala ko po kayo sa Angono at sa Turkey. Tapos Mapapala niya. I-type niyo rin yung Alan Kisto. Lalabas na yun sa YouTube. Alan Kisto. nagiging viral ba kami dyan? Bait pag marami nanood. Higit pa ba sa 10 video? Pagkasin na naman yung picture namin sa kuya niya. Mapapanood sa YouTube channel ko. Pastor, send mo sa amin na. Ising kita sa inyo. Tama sa kuya. Pastor, send mo ba? Hindi, uwi na lang ako vlog ko. Salamat po. Ingat, Sterling. Ingat ha. Dito na po tayo. Congrats. Sabi ko pa, sir, open, sige sabi.